Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng nanonood ngayon. You are on CKC K-Notes. Right beside me, I have my own mother. Isang mapagpalang umaga sa lahat and congratulations in advance for this new segment. So I am Emma Tampus Linado. I am the mother of this beautiful lady beside me. And I'm so proud for the opportunity to be here with you. So magtatanong tayo ng 2 questions sa isang miyembro ng ating simbahan. Ang lesson kanina ay the whys and the whos in our life. For our first question, paano mo maipapakita ang pagtitiwala mo sa Diyos kahit hindi malinaw ang kanyang mga ginagawa sa iyong buhay ngayon? Alam mo, sa buhay natin sa bawat araw, hindi naman natin natitiyak kung ano yung mga magaganap sa atin. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano at naniniwala ka na ikaw ay anak ng Diyos, sa lahat ng mga dumarating sa ating buhay, binabato tayo ng maraming pagsubok, marami tayong mga pinagdadaan ng unos, marami tayong tanong, marami tayong pag-aagam-agam, nag-iisip ka, bakit nga ba? Pero sabi ko nga, kung nakatanim sa puso natin, na ikaw ay tunay na Kristiyano, magtitiwala ka lang at itutuloy mo lang ang buhay mo kasi alam mo na may isang Diyos na laging may planong mabuti para sa iyo. Tama nga, no? Kasi, di ba, ang why, tinatanong yan kapag tapos na ang isang bagay or isang pangyayari. Kapag feel natin na parang nagda-doubt na tayo sa Panginoon, dapat alamin natin muna kung sino ba siya. The who, di ba? The whys and the whos. Dapat alamin natin kung sino nga ba ang ating Panginoon. Well, ang alam natin, He is all-knowing. So, alam niya ang lahat. So, therefore, we should not doubt Him. We should continue on trusting Him. So, thank you for that answer. Paano mo maibabahagi sa iba ang karanasan mo tungkol sa mga panahon na hindi mo maintindihan ang kilos ng Diyos, pero kalaunan ay nagkaroon ito ng kahulugan? Napakarami kong tanong, no? Napakarami kong bakit sa buhay ko. Bakit late na ako nakapag-asawa? Bakit nung nag-asawa ako, hindi kagad ako nagkaroon ng anak? Bakit nagkasakit ang mga magulang ko na magkasunod? Bakit nawala sila na magkakasunod? Si mama, si papa, ang kapatid ko, napakarami kong bakit. Yung mga panahon na hindi ko alam yung mga kasagutan, pero alam mo, dumaraan sa atin yung mga bagay na yon, kaya nagtatanong tayo eh. Pero naniniwala ako na may inilalatag sa atin ng Panginoon na mas magandang plano. Ang plano ng Diyos ay kaiba sa plano natin. Ngunit, ang plano niya lagi ay mas maganda, mas mainam sa ating plano. Iba ang Diyos kung mag-isip. Iba ang Diyos kung gumawa ng mga pagpaplano para sa buhay natin. Hindi natin maintindihan, pero sabi nga doon sa lesson natin kanina kay Pastor, give your trust to the Lord. Magtiwala lang. Hindi man ngayon, hindi man bukas ang agarang sagot sa mga bakit natin, lagi natin tatandaan na may Diyos na laging may iniisip na mabuti para sa atin. At the right time, huwag ka lang tumigil, maniwala, magtiwala, darating siya sa tamang panahon at sa mga pagkakataong pinakamaganda sa buhay natin. Kung alam natin yung ating mga bakit, kung marami tayong bakit sa buhay, dapat alam din natin na mayroong sino na siya makalulutas ng mga bakit na pinagdadaanan natin. There's no other who but our Lord Jesus. Okay, so thank you, no? Maraming salamat po sa pagsali dito sa aming K-Notes. So, let's wrap it up. Maraming salamat po sa nanonood dito sa CKC K-Notes. Thank you! God bless!